Ang sinasabi ko lang naman, dati nagagawa nyo ito eh. Ba't hindi nyo magawa ngayong magkasama na kayo? Sabi ng Panginoon, ang mapagkakatiwalaan sa maliliit, simpleng bagay, ay siguradong mapagkakatiwalaan sa malalaki at mga bonggang-bonggang bagay. Kaya kahit yung mga maliliit na bagay, huwag mong panghihinayangan, huwag mong katatamaran, huwag mong ikahihiyang gawin. Sapagkat you just don't know kung anong po pwedeng maging malaking epekto niyan sa buhay ng tao. Narinig natin sa sanaysay ni San Mateo na nung manggaling si Jesus sa bundok, napakaraming taong sumunod sa Kanya. Sigurado ko, halos lahat sa mga taong ito gustong may mapala kay Kristo. Gustong makita siya, gustong makita niya, gustong mahawakan siya, gustong mahawakan sila ni Kristo, gustong mapagaling niya. Pero sinong mag-aakala na isang ketongin ang makakakuha ng atensyon ni Jesus? Papansinin at pagagalingin pa. Sinong mag-aakala na sa simple gesture niya, na pagluhod, pagpapatira pa sa harapan ni Jesus, at sa mga simpleng salitang inusal niya, kung gusto po ninyo mapapagaling niyo ako, mangyayari sa buhay niya ang isang pambihirang milagro. Dito po natin makikita mga kapatid, yung katotohanang ang maliliit na bagay para sa Diyos. Lalo pat kung ito'y galing sa ating puso, totoong ginagawa natin, totoong sinasabi natin, out of our love for Him, ay malaking bagay para sa Kanya. Di nga ba't sinasabi sa Matthew 10:42, sino man sa inyong magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito, ay tatanggap ng gantimpala. Kahit isang basong tubig lang, gagantimpalaan niya yan. At di nga ba't sasabihin daw ng mga hihirangin niya pagdating ng araw sa kalangitan, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at pinakain namin kayo? Nauhaw at pinainom namin kayo? Kailan namin kayo nakitang may sakit at inalagaan namin kayo? Nakulong at dinalaw namin kayo? Which for me ay other words for saying, Panginoon, ilang beses lang naman kami nagpakain. Panginoon, yung pinainom naman namin, kakunti lang. Ilang pirasong damit lang ang aming ibinigay. Ilang may sakit lang ang aming nadalaw. Maliit na bagay. Tapos, ito ang kapalit. Langit. Seryoso? Buhay na wala hanggan para sa naibigay na sabi naming kakaunti lang, because little things matter to God. Kasi nga po mga kapatid, yung mga small things na yan, na ginagawa nating out of love for Him, at sa basis na consistent, would reveal so much about ourselves, about our love, about our care, about our concern. Sabi nga po ng sikat na artist na si Vincent van Gogh, great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together. Kaya't yung simpleng pagtulong mo sa isang tao, hindi dahil gusto mong may nakakakita, pag-usapan ka, kundi dahil genuinely nararamdaman mong kailangan niya, kaya nagkusa siya. Hindi pa niya inilalahad ang kanyang mga kamay, nagbigay ka na. Ibig sabihin nun, mapagbigay ka talaga. May puso ka talaga. Yung simpleng paggalang mo, lalo pa sa mga taong ang estado ay mas mababa sa'yo. Yun ay pagpapakita na marespeto kang talaga. Yung hindi mo pagkuha kahit ng mga simpleng bagay sa opisina, sa pinagtatrabahuhan mo, kahit saan. Na kapag may nakita ka, alam mong hindi sa'yo, hanggat maaari talaga hinahanap mo kung sino may-ari at pinagtatanong mo, that would reveal so much about you, na honest kang talaga. Yung simpleng action dito, nung ketongin, na siya'y nagpatira pa sa harapan ni Kristo at nakiusap, hindi nag-impose, ay pagpapakita na siya'y magalang talaga ng kanyang pananampalataya kay Jesus at ng kanyang pagiging mapagkumbaba. Di nga ba sabi ng Panginoon, ang mapagkakatiwalaan sa maliliit, simpleng bagay, ay siguradong mapagkakatiwalaan sa malalaki at mga bonggang-bonggang bagay?
And so, let us always be faithful, even small things. Sapagkat ang mga little things na ito ay pwedeng maging manifestation or start ng great things. Dati, meron tayong ekspresyon na maliit na bagay. Maliit na bagay. Na kung i-apply natin sa aspeto ng pagbibigay, pwedeng yung binigay natin ay maliit na bagay lamang talaga para sa atin. Pero sa punto de vista ng binigyan natin, lalo pat yung lubhang nangangailangan, malaking bagay. Kasi isipin niya, naisip mo siya, nararamdaman mo yung kalalagayan niya, dinadamayan mo siya, pinagdarasal mo siya, may pakialam ka sa kanya. Malaking bagay yun. Kahit sa tingin mo ay maliit na bagay lang. Kaya kahit yung mga maliliit na bagay, wag mong panghihinayangan, wag mong katatamaran, wag mong ikahihiyang gawin. Sapagkat you just don't know kung anong pwedeng maging malaking epekto niyan sa buhay ng tao. Dito madalas, hindi magkasundo, kung minsan nagkakaaway pa ang mga mag-asawa. Sapagkat generally lang naman ang mga babae, sa palagay ko, ang hanap nila ay mga small gestures, little acts of love, pero daily, consistently. Ang mga lalaki, kung magparamdam ng pagmamahal niya, bongga. Ay, bonus, bigay ko sa'yo. Birthday ng asawa, ayan, bili kita ng expensive na bag. O ayan, ibibigyan kita ng trip to Africa. Ang balik mo after 25 years na, joke. O ayan, ipag-ahanda kita ng bonggang-bongga. Ipapagawa ko yung gown mo kay Marvin Garcia. Mga ganon. Ipagpapatayo kita ng bahay. Surprise! Kaya't kung minsan ang mga mag-asawa hindi mag-abot, yung ina-expect ni Mrs. hindi naibibigay ni Mr. Na maintindihan mo naman halimbawa ang mga lalaki, this time I'll side with you. Ganun siya. Magkaiba talaga kayong dalawa. Ganun magparamdam madalas ng pagmamahal ang mga lalaki. Madalang pero bongga. Di ba? Kaya lang, mga lalaki, baka naman po pwedeng mag-adjust tayo. Kasi yun naman din ang hanap nila. Pwede mo naman din kasi sabihin, Father, buti kung hindi tinatanggap Pag binigay ko, tuwang-tuwa ngiting-ngiti pa Tapos parang may kulang. After a while, or after some days, may sumpong na naman. Hindi ko lang na-text. Hindi ko lang nakamusta. Hindi ko lang nayakap. Hindi ko maintindihan ang babae. Kaya nga ako nagpare Hindi ko rin maintindihan. Pero, alam po nyo yun, mga lalaki, mas maganda if you'll give them both. Yung may bongga na, tapos yung may simple, pero araw-araw naman. Para naman happy. Besides, nung nanliligaw tayo, bakit ba ako kasama? Nung nanliligaw kayo, inawisan ako tuloy Nagagawa nyo ito. Ba't nanligaw din naman ako dati? Di ba yung sa school, kahit maging parang bakla tayo, kinukuha mo yung bag o kaya sa mall, yung shoulder bag na gano'n. Di ba? Iba yung dating sa babae. No? May mga nakausap akong babae, Father, iba ang dating. No? Napaka-sweet ng lalaki pag gano'n. Halimbawa ay sasakay sa kotse, bubukas mo muna yung pintuan. Hindi katulad ngayon, nakauna ka, tapos pag wala pa siya, ano ba? Simaw! Dati-rati, iti-text mo yan kahit sasabihin ng misis mo, sasabihin ng girlfriend mo, ba't napatawag ka? Ba't napatext ka? Sabihin mo, wala lang, na-miss lang kita. Ang sinasabi ko lang naman, dati nagagawa nyo ito Ba't hindi nyo magawa ngayong magkasama na kayo? Diba? So pwede nyo gawing uli kasi nagawa nyo dati. Because small things matter. Mahalaga na faithful ka. Mahalaga na responsable ka. Mahalaga na galante ka occasionally kapag kinakailangan mong magregalo sa kanya ng bonggang-bongga. Pero ang asawa mo, ang misis mo, ang siyang pinakamapalad ng babae o partner, kabiyak sa buong mundo, kung bukod dito, may mga small acts of love and affection, thoughtfulness, daily ka pa para sa kanya. Ayon sa survey, ang mas piniprefer ng mga nasa relasyon ay hindi yung bonggang-bonggang mga regalo.
na occasional lang, kundi yung araw-araw, consistently, small acts of kindness, of love, of thoughtfulness, and of affection. Kasi yun yung magbibigay sa kanya ng assurance, naalala mo siya. Yung kalalagayan niya, yung safety niya, yung condition niya, yung mood niya, yung kaligayahan niya. Yun ang magbibigay ng mataas na moral sa kanya. Hindi lamang sa sarili niya, kundi sa inyong pagkasama. Mas mapagtitibay nun ang pagkasama ninyo sa totoo lang. At para bagang paghahanda na rin yun, sakaling makaranas kayo ng malalaking problema pagdating ng panahon. Kasi nakapagpondo ka na sa emotional bank account ninyong dalawa. Kapag naging ganyan ka naman din sa misis mo, sa girlfriend mo, magiging ganyan din naman din sila sa iyo eh. Expressive ang mga babae. Kaya lang, dapat madalas nauuna ang mga lalaki. Sanay na sanay si Father. Ayon sa survey. Okay? Again, parang nag-i-invest ka na sa emotional bank account ninyo. Na kapag dumating na yung pagkakataong may malaking problema sa pamilya, either kagagawan mo o kakagawa ng iba, o dahil sa mga bagay na hindi nyo kontrolado, may paghuhugutan kayong love, concern, thoughtfulness, na naimbak niyong dalawa, dala ng araw-araw na pagbibigay niyo, pagpaparamdam ninyo ng acts of kindness, of love, and of affection sa partner ninyo. Kapag may sinuksok, may mabubunot. And besides, lahat tayo, mga kapatid, lalong-lalo na kayo mga may asawa, ha? Katulad ng nasabi ko, I think, nung Father's Day, at kanina, nung nag-bless ako ng isang tahanan sa isang ama, mas mahirap ang kalalagayan nyo sa amin. Sa totoo lang, kayong mga may asawa. Lahat tayo, lalong-lalo na kayo. Ang partner mo na nagtatrabaho para sa inyo, ang misis mo na ang lahat ay talagang ginagawa para lamang sa iyo at sa mga anak ninyo. Lahat tayo, lalong-lalo na kayo. All of us need daily small dose of love. Bakit? Kasi po pwedeng hindi araw-araw meron tayong malalaking problema, pero araw-araw meron tayong mga maliliit na disappointment sa buhay. Yung mga daily acts of love na yan, small gestures of kindness na yan, yan ang pantapal dyan, yan ang remedy dyan, yan ang gamot dyan. Kasi yung mga maliliit na disappointments na yan sa buhay, na stress sa buhay, kahit na maliliit yan araw-araw, kapag hindi natatapalan yan, kapag hindi nagagamot yan ng mga daily small acts of kindness, ay mamumuo sa napakalaking problema yan. So hindi man tayo nakararanas ng malaking problema araw-araw, meron tayo mamumuting problema at malaki ang magagawa ng araw-araw na pagpaparamdam kahit sa munting paraan lamang ng ating pagmamahal. Kakonektado dito bago ko magtapos, ay makita rin naman natin sana yung mga daily acts of love ng Diyos sa atin. Yung mga biyayang pwedeng sa tingin natin ay simple lang. Nagising ka, humihinga ka ngayon, nakita mo ang minamahal mo ngayon, ang nagmamahal sa'yo, yung may trabaho, may negosyo, malusog, may sakit man ay buhay pa. Kahit na mga simpleng bagay ang tingin natin dito, sige, so be it. Pero makita natin na ito ay mga daily acts, gestures of God's love for us. Sa araw-araw ay sabi niya sa atin sa pamamagitan ng mga ito, mahal kita, narito ako, ginagabayan kita, tinitingnan kita, inaalagaan kita. So yun yung mag-feel ng pondo ng pananampalataya natin as we also thank daily God for all these things. Upang dumating man ng maraming mga problema, yung mga mabibigat na, may panghugutan tayo, at yun yung appreciation natin. Mahal ako ng Diyos. Napakaraming mga blessings siyang ibinigay sa akin. At nandyan siya para gabayan ako, mahalin ako, tingnan ako araw-araw. Ba't ako magdududa na wala na siya ngayong dumaranas ako ng seryosong problema sa aking buhay? Hindi po pwedeng mangyayari yun. Napaka-imposibleng mangyayari. Na siyang ang Diyos o sino man na nagpaparamdam sa iyo ng kanyang presensya, ng kanyang pagmamahal araw-araw, ay hindi magiging nandyan para sa iyo
sa oras na mga kailangan ka sa buhay, siguradong nandiyan siya. Ganito ang Diyos sa atin, maging ganito rin tayo para sa Kanya at sana sa isa't isa, lalo na para sa mga taong sa atin ay mahalaga.